Ang ganda ng langit, no? Pero para sa iba, hindi yan sapat para magpatuloy. Ikaw ba? Ano ba yung rason mo para magpatuloy pa? Kasi kung ako yung tatanungin mo, sa tuwing nawawalan ako ng pag-asa, nalulungkot. At kung minsan nawawalan ng gana sa halos lahat ng bagay, madalas ang iniisip ko na lang, ayokong mawalan ng kabuluhan yung mabuting ginawa sa akin ng ibang tao. Last, nagsisimula na lang ako isipin lahat ng mabuting ginawa sa akin mula umpisa. Kasi para sa akin, yung maliliit na bagay para sa ibang tao, malaking bagay sa akin yun. Yung kabutihan na ginagawa nila. Bata pa lang kasi ako, yung maliliit na bagay na appreciate ko na talaga. Yung simpleng bigay, yung simpleng alok, yung simpleng trato na mabuti sa akin at pakisama. Kaya masasabi ko talaga na yung kabutihan mo, yun yung hindi makakalimutan ng ibang tao. Kasi ganun ako eh. Kahit dumaan na yung maraming pagkakataon, hindi ko pa rin nalilimutan yung mga bagay na ginawa nila para sa akin. Reality naman kasi, hindi naman talaga nature ng taong maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kaya kapag may natagpuan akong mabuting tao, I really treasure it kasi alam ko, rare yun. Alam ko, minsan lang yun. Madalas, may mga tao talagang tatrato kang masama kahit wala kang ginagawang masama sa kanila. Pero madalas talaga, ang focus ko lang is tandaan yung mga taong naging mabuti sa akin. Naalala ko nung 4 years old ako. Meron akong kababata, si RJ. Hindi ko alam yung apelyido niya. Pero tanda ko yung kabutihang ginawa niya sa akin. Totoo lang, naging favorite ko yung ubas noon kasi una ko siyang natikman nung binigyan niya ako ng ubas. Habang lumalaki ako na-realize ko, special pala yung ubas sa mga mahihirap na tulad namin kasi nakakatikim lang ako ng ubas tuwing bagong taon at kung kailan nagkakasakit ako pag nasa ospital lang ako. At lalong hindi ko makakalimutan ng lola ko. Bata pa lang ako, siya na yung naging huwaran sa akin ng isang taong mapagbigay at mabait, marunong makasama sa maraming tao. Taong nagbibigay na walang hinihinging kapalit, tumutulong na walang hinihinging kapalit. Siya rin yung nagturo sa akin maging masipag. Sa lahat ng bagay at mga gusto kong makuha, kailangan kong pagtrabahuan at pagsikapan. Tanda ko pa nga nung bata ako yung sinabi niya na wag kang maiinggit sa ibang tao kung anong meron sila. Dahil ang mainggit ay kasalanan. At kung may gusto ka sa buhay, pagsikapan mo, pagtrabahuhan mo, tsaka makakamit mo yun. Natatandaan ko rin yung teacher ko nung grade 1. Growing up kasi may dyslexia ako. So, mahirap para sa akin ang magbasa, magsulat, at mag-spell. Tatandaan ko siya lang yung teacher na mabait sa akin, matyaga, at maunawain. Hindi niya ako sinisigawan o pinipilit na gawin yung bagay na hindi ko kaya. Bagamat iniintindi niya ako at patuloy niya pa rin akong tinutulungan. Kahit na hirap talaga ako. Masasabi ko naman na hindi nasayang yung pagtsatsaga niya at paniniwala niya sa akin kasi at some point naging honor student ako. Consistent honor student ako sa school. Sa classroom, naging top 1. And graduate naman ako ng senior high na top 3 sa class or batch namin. Hindi ko man natatandaan yung pangalan ni ma'am pero tanda ko yung itsura niya at kung saan siya nakatira. Sana nga balang araw mapasalamatan ko siya ng personal sa kabutihang nagawa niya sa akin. At nung mag-senior high ako, meron akong tinirhan. Naging mabuti sila sa akin. Mag-asawa sila, si ate. Siya yung nagbigay sa akin ng rubber shoes na una kong nasuot kasi ever since bata ako, never pa ako nakapagsuot ng rubber shoes. So, second hand siya pero masasabi ko talaga na nagamit ko siya ng maayos. At si kuya naman yung tumulong sa amin para makahanap ako ng school at siya rin yung nag-sponsor sa isang set ng uniform ko. Super thankful ako sa kabutihan nila kasi hindi ko naman masusurvive yung senior high without their help and kindness. I have 2 friends nung senior high ako pero meron akong pinaka-friend na friend. Yung isang friend ko kasi is hindi ko talaga siya nakasama outside the school. Pero itong isa kong friend is halos sister na yung tingin ko sa kanya at turin ko sa kanya. Tapos isang araw inaya niya ako. Punta daw kami Jollibee. Tapos yung 2 friend niya inaya niya rin. So, syempre kinabahan ako kasi first time ko mag-Jollibee. Dati kasi bilang probinsyana at laki sa hirap, para sa akin yung pagpasok sa mga fast food or mga kainan, restaurant is pang mayaman lang syempre. Kasi yung baon ko sapat lang pamasahe sa jeep, papasok at pauwi. Tandaan ko nga noon hindi ko natikman yung palamig sa kantin kasi
Wala akong sapat na pera or extra pera pambili doon. Hindi ko rin talaga makalimutan yung friend ko na bakla kasi siya yung nakakasabay kong maglakad sa tuwing gustong-gusto kong magtipid ng baon, ng pera para may extra akong pera pang assignment ko. Ang reason kasi kung bakit hindi ko malakad pauwi at papasok dahil nga may highway doon. Sobrang bibilis na sasakyan at possible na madanas ako. As someone na probinsyana at hindi marunong tumawid. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang muna. Tapos na rin ako mag-walking.